Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, criminal at administrative cases versus Villanueva, Estrada, Co at iba pang opisyal inirekomenda ng ICI sa Ombudsman. 3 miyembro ng private armed group arestado sa pamamaril sa Maguindanao del Sur. Affidavit ni Gutesa, peke ayon sa Manila Court. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas, gayon din sa 2 opisyal ng DPWH at Commission on Audit o COA. Kabilang dito sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, COA Commissioner Mario Gonzales Lipana at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Kasong bribery, corruption at plunder ang mga inirekomendang kaso sa mga nabanggit na personalidad dahil sa pagkakasangkot nila sa umano'y anomalya sa flood control projects. Una nang kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nagpadala sila ng panibagong subpina sa mga tirahan ni Saldico sa Pasig at Bicol. 3 hinihinalang kasapi ng private armed group ang naaresto ng pulisya sa Raha, Buayan, Maguindanao del Sur matapos umanong pagtatago sa 2 sospek sa pamamaril sa negosyanteng si Anton Mamalinta pasado alas 7 ng gabi noong Martes, Oktubre 28, 2025. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Bronson, Ranky, Norodin, pawang residente sa Barangay Biatal. Ayon kay Police Captain Joel Librilla, hepe ng Raha, Buayan PNP, agad nilang ikinasa ang hot pursuit operation matapos mag-report ang biktima na nakaligtas sa tangkang pagpatay. Batay sa investigasyon, si alias Ping ang bumaril kay Mamalinta gamit ang caliber 45 pistol habang nagkaaberya ang baril ni Den. Matapos ang insidente, tumakas ang 2 at nagtago sa bahay ng 3 naaresto. Nang tumanggi silang isuko ang mga sospek, nagsagawa ng operasyon ng PNP kasama ang militar na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3. Na-recover sa bahay ang 4 na baril, mga bala at ilang pampasabog. Kasalukuyan nakakulong ang mga sospek habang patuloy ang pagtugis sa mga tumakas na sina Ping at Den. Pinagtibay ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke at pineke ang affidavit ni Orly Regala Gutesa na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee sa 11 pahinang desisyon ni Executive Judge Carolina Icasiano Sison. Noong Oktubre 24, napatunayang palsipikado ang perma ni Attorney Peter Rose Espera na ginamit bilang notaryo sa dokumento. Pinawalang sala si Espera at inatasan ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong falsification si Gutesa at lahat ng sangkot sa paggamit ng peking dokumento. Si Gutesa ang surprise witness noong Setyembre 25 na nag-akusang naghatid umano siya ng pera kina Saldico at Martin Romualdez na mariing itinanggi ng huli. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.